Sa umpisa ay makikita natin si Nanay na dinaanan ang isang estudyanteng buntis. Ang pangalan niya ay Petch at isa siya sa mga babaeng binuntis ni Nanay. Matapos noon ay dumaan naman ang transfer student na si Nano. Nang makita siya ni Nanay ay nagkaroon siya ng interes at maitim na balak. Sa classroom ay pinakilala ng teacher si Nano kasi siya ay bagong estudyante. Agad naman nagpapansin sa kanya si Nanay. Tumabi siya sa student na nagngangalang Lukmi. Binalaan siya nito na lumayo kay Nanay kasi isa siyang fuckboy at marami nang nabuntis na mga babae. Tinanong ni Nano kung ano ginagawa ng mga babae at school kapag nakakabuntis ang gago. Sabi ni Lukmi nagpapa-abort daw ang mga babae at hindi raw napaparusahan si Nanay dahil siya ang pinakapaboritong estudyante ng mga teachers dahil sa kanyang sports achievements. Sinabi rin niya na halos lahat ng mga babae sa paaralan ay gustong magpaano kay Nanay. Nang mag-lunchtime ay nakita natin si Nano na nilalandi si Nanay sa kantin. Sobrang sweet ng dalawa at malandi rin pala si Nano kahit kay bago-bago lang sa school. Si Jeng naman na best friend ni Nanay ay nagsimula ng pustahan. Pinagpupustahan nila kung ilang araw bago ma-sex ni Nanay si Nano. Matapos ang ilang araw ay inaya ni Jeng ang buong klase para pumusta samantalang lahat naman ng mga babae ay naiinggit kay Nano dahil gusto rin nila makipaglandian sa gwapong si Nanay. Sa loob ng 2 araw ay mas lalong naging close sina Nanay at Nano sa isa't isa. Buong school na rin ay nakitaya sa pustahan. Sa CR naman ay nag-usap sina Nano at Petch. Sinumbong ni Petch na pinagpupustahan siya ng buong paaralan. Hindi ito masyadong pinuna ni Nano at dumiretso sa CR. Sa CR ay gustong-gusto ng anuhin ni Nanay si Nano. Nagpakipot muna si Nano at tinanong kung ilang araw na sila magkakilala. Tumingin si Nanay sa orasan at sinabing 3 araw at 3 oras. Matapos noon ay kinumbinsi niya si Nano na paisahin na siya. Pumayag si Nano at naglaplapan ang dalawa. Pinasubo niya ang kanyang king cobra kay Nano at nauwi ang lahat sa alam nyo na. Kinaumagahan ay tinignan na ni Jeng at iba pang mga estudyante ang sagot ng mga nakitaya at kung sino ang nakahula ng tama. Dumating si Nano at kinabahan sila ngunit nakisali pa ang Gaga at inabot kay Jeng ang isa sa mga taya. Nagulat si Jeng nang malaman na tumaya rin pala si Nano at tama ang kanyang hula. Nakita ito ni Nanay at nagalit dahil planado pala ni Nano ang lahat. Kaya naman sa karate training ay di siya makapag-focus at meron din siyang kakaibang nararamdaman kaya dumiretso siya sa CR. Doon ay biglang pumasok si Nano. Agad na nagalit si Nanay sa kanya ngunit mas nanaig ang libog sa kanyang katawan kaya agad niyang tinuklaw si Nano at nilamutak. Nang kanya nang ipapasok ang kanyang anaconda ay ayaw nitong tumayo. Sarkastiko namang sinabi ni Nano na next time na lang. Lumabas si Nanay at nakipag-break kay Nano sa harap ng mga estudyante. Nagmakaawa si Nano ngunit ayaw na talaga ni Nanay at inamin na trip-trip lang ang ginawa niya sa kanya para lang madagdagan ang listahan ng kanyang mga babaeng na ano. Bago tuluyang lumayo ay biglang tumawa si Nano at sinabi sa kanya na baka daw sa susunod na mga araw ay may maramdaman siyang kakaiba. Sa kantin ay nag-usap sina Petch at Nano. Kinwento niya kung paano siya tinalikuran ni Nanay nung nabuntis siya nito. Sa kabila ng lahat ay tanggap raw niya ang baby niya kaya hindi siya nagpa-abort. Sa CR naman ay biglang pinasok ni Jeng ang cubicle ni Nanay para manghingi ng shampoo. Bigla siyang natawa nang makita na parang lumiit ang manoy ni Nanay. Ang dating anaconda ay isa na lang munting bulate ngayon. Kaya naman sa library ay agad nagyaya si Nanay sa isa na namang estudyante para makipag-ano. Habang naghuhubad ay napatakbo ang babae nang makita na may gumalaw sa tiyan ni Nanay. Sa bahay ay balot na balot si Nanay kaya tinanong ng mga magulang niya kung may nararamdaman siya. Sinabi niya na okay lang siya. Kumain siya ng pasta na luto ng kanyang nanay ngunit bigla siyang nasuka sa lasa nito kasi naglilihi na siya. Kinaumagahan ay kinwento ng babae ang nakita niya sa tiyan ni Nanay. Dumating siya sa room ngunit napatakbo rin agad sa CR para sumuka. Hinabol siya ni Jeng at tinanong kung bakit parang lumalaki ang tiyan niya. Sa kanyang photoshoot ay makikita natin na todo takip siya sa kanyang tiyan. Nang mag-break time ay nilandi siya ng isang babae. Agad niya itong dinala sa red room at nilamutak ang dalaga. Napasigaw naman ang babae nang makita niya ang tiyan ni Nanay. Kinaumagahan ay agad siyang nagpa-check up. Tinanong ng doktor kung transgender ba siya kasi merong natagpo ang sanggol sa sinapupunan niya. Grabe ang kaba na naramdaman ni Nanay. Sinabi naman ng doktor na babae ang anak niya at 15 to 16 weeks old na ito. Congrats sa future mommy.
Sa school ay narinig niya na pinagchichismisan siya ng mga estudyante. Nagdabog siya at lumabas ng classroom. Hinabol siya ni Jeng at nagalit kung bakit hindi siya nagsasabi ng problema sa kanya. Sa galit ay biglang napaamin si Nanay na buntis siya at sa harap pa mismo ng mga estudyante at habang binividyohan ni Nano. Agad na kumalat ang balita sa paaralan at naging tampuhan ng tukso ang batang ama o batang ina. Lumipas ang ilang araw ay lumaki na agad ang kanyang tiyan. Sa isang punto ay nanaginip pa nga siya na nilalait-lait siya ng lahat ng mga babaeng nabuntis niya. Nandun din si Nano sa panaginip niya. Kinongrats siya nito at bigla siyang nagising. Sinubukan niya pa ring pumasok sa school gamit ang coat para takpan ang tiyan niya ngunit hindi niya kinakaya ang tukso ng mga estudyante kaya umuwi siya agad ng bahay. Doon ay naiyak siya habang tinitignan ang kanyang mga achievements sa isang yearbook. Naalala niya ang masasaya niyang araw bilang fuckboy at bago pa siya mabuntis. Biglang kumatok ang kanyang tatay at sinabi na nabasa raw niya sa internet na buntis siya. Nagalit ito at kinwestiyon ang pagkalalaki niya. Ang kanyang junior ay isa palang dalagita. Binigyan siya ng pera ng kanyang tatay at pinalayas ng bahay. Matapos noon ay nagrente na lang siya ng isang apartment. Doon ay hindi pa rin niya matanggap na magiging ina na siya. Sinubukan niyang uminom ng pills para ilaglag ang baby niya ngunit sinusuka lang niya ang mga gamot. Sumuka na rin siya ng dugo ngunit hindi pa rin nalalaglag ang baby. Sa sobrang kadesperaduhan ay sasaksakin na sana niya ang kanyang tiyan ngunit biglang may kumatok sa pinto at nag-iwan ng mensahe na nagsasabing si Nano ang may kasalanan kung bakit siya nabuntis. Kaya sa school ay pasikreto niyang hinatik si Nano at tinanong. Hindi sumagot ng matino si Nano at wala siyang nagawa kundi umuwi na lang. Sa daan ay nakita niya si Petch at kinausap ito. Pareho silang buntis at magkasing laki na ng tiyan. Nag-sorry siya kay Petch at sinabing alam na niya ang naramdaman ni Petch nung binuntis niya ito at tinalikuran ang kanyang responsibilidad. Pinatawad siya agad ni Petch at nagkaayos ang dalawa. Isang araw sa parehong hospital ay nanganak na si Petch samantalang plano naman ni Nanay na ipalaglag ang baby. Pinatulog ng doktor si Nanay para sa operasyon. Nang magising ay nagulat siya nang inabot ng doktor ang kanyang baby. Tinraidor siya nito at sinabi na kung gusto niyang patayin ang anak niya edi siya ang gumawa. Sa bahay ay sinubukan niya itong patayin ngunit mas nanaig ang kanyang pagiging ina at pinili na lang alagaan ito. Isang araw ay dinalaw siya ni Nano at inabutan ng munting regalo para sa baby. Sinabi ni Nanay na magsama na daw silang dalawa para maging isang pamilya. Tumanggi si Nano at sinabi na lang na masaya siyang naging mabuting nanay si Nanay. Napaiyak na lang si Nanay dahil gaya ng pagtalikod niya dati sa responsibilidad kay Petch ay tinalikuran rin siya ni Nano. Gayunpaman maaasahan natin na aalagaan niya ang kanyang anak ng mabuti.